Sa mga ganitong pagkakataon na halimbawa nakikita ninyo maraming mga nag-exercise, nagja-jogging, nagpo-push up, yung iba mga sisters nagsasayaw sila, iba't ibang klase ng pag-exercise. Mayroong isang hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan ay hindi natin gaano nauunawaan. Minsan ay nabibigyan natin ng kahulugan na para bagang hindi masyado napalawak yung kahulugan nito. Ang hadith na ito ay bagamat marami sa atin na nakakaalam ng hadith na ito, na tungkol ito sa mananampalataya na malakas at saka mananampalataya na mahina. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair. Ibig sabihin nito ay ang mu'min, ang mananampalatayang malakas, al-mu'minul qawi, ang mananampalatayang malakas, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Mas mainam at mas kalugod-lugod sa Allah, mas mamahalin ng Allah kaysa sa mananampalatayang mahina. Okay. Dahil nabanggit dito na kawi, malakas, ay agad-agad nang binibigyan ng ilan sa ating mga kapatid na ibig sabihin daw ay yung malakas ang pangangatawan. May point din naman, malakas ang pangangatawan kasi strong, malakas ang pangangatawan. Pero kung babalikan natin ang mga pagpapaliwanag dito sa hadith na ito, itong salitang kawi, malakas, ay ang ibig sabihin ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama ay pwede rin na mahulog sa malakas ang pangangatawan, subalit ang mas tumutugma at mas nakakarami sa mga ulama na nagbigay ng kahulugan nito ay malakas ang kanyang pananampalataya. Al-mu'minul qawi, ang mananampalatayang malakas. Qawiyun fi imanihi, malakas ang kanyang pananampalataya. Khairun, mas mainam, wa ahabbu ilallah, at kalugod-lugod, kamahal-mahal doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid da'if, kaysa sa mananampalatayang mahina. Bakit ang pakahulugan nito ay malakas ang kanyang pananampalataya? Kasi kung ang ibibigay lamang na kahulugan ay malakas ang kanyang pangangatawan, ay marami tayong matatagpuan na mga taong malakas ang pangangatawan pero hindi nakakabuti sa kanya ang lakas ng kanyang pangangatawan. Bagkus ito ay nakakasama sa kanya. Okay. May mga nakakabuti sa kanya pero yun na nga sinasabi natin na marami tayong matatagpuan o makikita na malakas ang kanyang pangangatawan pero hindi naman yun makakabuti sa kanya. Kasi kung bakit? Maaari na yung lakas ng kanyang pangangatawan ay hindi niya ginagamit sa kabutihan. Yung lakas ng kanyang pangangatawan ay hindi niya ginagamit sa mabuting bagay. Hindi magdarasal. Ang laki-laki, ang lakas-lakas ng katawan. Magdarasal lang kung gusto niya, madalas tinatamad. O kaya ay anumang mga gawaing pagsamba sa Allah, pati nga pananaliksik ng kaalaman, ayaw pumunta. Ayaw pumunta doon sa eskwelahan o paaralan ng Islam, Islamic Center, sa IPC, Islam Presentation Committee, halimbawa, o KPCC, Kuwait Philippine Cultural Center. Itong mga center na ito na binabanggit natin ay dito yan, matatagpuan sa Kuwait.
Islam Presentation Committee. Kapag nakita ninyo ang IPC, ibig sabihin ay dito yan sa Kuwait. At saka KPC, si Kuwait Philippine Cultural Center, dito rin yan sa Kuwait. Okay. Kilalang kilala na kung saan ay ang gawain dito ay upang ipalaganap, upang ipangaral, ituro ang tamang katuruan ng pananampalatayang Islam. Okay. Marami tayong matatagpuan na malakas, napakalakas ang kanyang pangangatawan, pero hindi niya ginagamit sa kabutihan. Pero sa mga bagay na maaari nating sabihin ng mga makamundong bagay, ayun, ginagamit niya yung kanyang lakas sa pangangatawan. Pero dito sa kabutihan ay hindi niya ginagamit. Tinatamad. Napapagod. Kahit na hindi naman nakakapagod, ay napapagod. O kaya ay sa pagpapalaganap ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Hindi niya ginagawa. Pagbabasa ng mga katuruan sa Islam. Pagbabasa ng Quran. Hindi niya ginagawa. Hindi nagbabasa ng Quran. Hindi nagbabasa ng mga hadith o kaya mga meaning man lang ng Quran o mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay mga batas. Kasi kung isabuhay natin yung pananaliksik ng kaalaman, araw-araw magbasa tayo ng isang page lang ng katuruan sa pananampalatayang Islam o kaya ay kalahating page, ay habang tumatagal ay lalawak ang ating kaalaman. Yan ang nakakalungkot. Pagdating sa tamang katuruan ng kaalaman, tinatamad. Pero kapag sa mga anumang mga istorya na mga nakikita natin dyan sa social media o anumang mga viral, mga trending, ay hindi tinatamad. Kaya ay mga talambuhay o kaya ay pamumuhay ng mga artista o anumang mga kung ano-ano dyan ng mga pelikula. Nababasa lahat yung mga pangyayari. Bagkus, kayang-kaya pang i-type ito, kaya pang mag-comment. Pero pagdating dito sa pananampalatayang Islam o mga aral sa katuruan sa Islam, tinatamad. Tinatamad. Ayaw. Kaya yung pakahulugan nito ayon sa mga ulama, al-mu'minul qawi, sa hadith na ito, ang mananampalatayang malakas. Ay yung malakas ang kanyang iman. Yan ang murad niya. Qawiyun fi imanihi, malakas ang kanyang iman. Khairun, mas mainam, wa habbu ilallah, at kalugod-lugod, kamahal-mahal doon sa Allah, minal mu'minid da'if, kaysa sa mananampalatayang mahina. Da'ifun fi imanihi, mahina yung kanyang pananampalataya. Al-mu'minul qawi, nauna na doon yung sinabi na al-mu'min, ang mananampalataya. Qawi, na malakas. Ibig sabihin, yung mananampalatayang tinutukoy. Parang yung pagsabi din na ar-rajulul qawi. Pag sinabi na ar-rajulul qawi, ibig sabihin, yung lalaking malakas. Fi rujulatihi. Malakas ang kanyang pagkalalaki. Okay. Ito, al-mu'minul qawi, ang mananampalatayang malakas. Tandaan natin mga kapatid, ang tinutukoy sa hadith na ito mga kapatid ay hindi lamang kasi lagi natin binibigyan ng kahulugan na masyado nating napapaiksi na dito lamang sa kahulugan ng pangangatawan. Kapag mayroon tayong nakita na isang Muslim, isang mananampalataya na malakas ang pangatawan, ay yan ang pakahulugan natin dyan sa hadith na yan ay yung tao na malakas ang kanyang pangangatawan. Hindi, tulad ng nabanggit natin, pagpapaliwanag ng mga ulama ay yung ibig sabihin malakas ang kanyang pananampalataya. Pero pumasok na rin doon yung malakas ang kanyang pangangatawan. Alhamdulillah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Wa fi kullin khair. At sa lahat ng kabutihan. Ano itong sa lahat ng kabutihan? Ibig sabihin nito mga kapatid ay hindi naman nangangahulugan na yung mananampalatayang mahina
ay wala ng kabutihan. Mayroon ding kabutihan. Mananampalatayang mahina ang kanyang pananampalataya o kaya ay Muslim na mahina ang kanyang pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin na wala ng kabutihan. Tiyak na may mga kabutihan din yan. Muslim na mahina ang kanyang pananampalataya, may mga kabutihan. Subalit itong Muslim na malakas ang kanyang pananampalataya ay mas marami ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga kabutihan kaysa sa Muslim na mahina ang kanyang pananampalataya. Iniulat ito ni Muslim. Ibig sabihin ay malakas din na hadith. Bagamat karamihan sa mga kapatid na mananaliksik ng kaalaman ay memoryado niya ang hadith na ito na al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-da'if wa fi kullin khair. Ang mananampalatayang malakas, ano yung malakas? Inuulit natin para makuha natin at hindi natin makakalimutan. Malakas ang kanyang iman, ang kanyang pananampalataya. Mas mainam at higit na kalugod-lugod o kamahal-mahal doon sa Allah kaysa sa mananampalatayang mahina. Ano yung mahina? Mahina ang kanyang pananampalataya o ang kanyang iman. Wa fi kullin khair, at sa lahat ng kabutihan.